guys, we're back! Good morning! Welcome to our day 2! And we're going to Ancient City! Yay! And ayan na siya! Hi Ancient City! We're here! Ngayon, nasa lobby na po kami ng Ancient City. Kinukuha nila yung ticket. Yung ticket, binili lang namin sa Klook kasi mas mura siya ng konti compare kapag sa site mo siya binili. Tapang kinukuha yung ticket, nagtingin-tingin muna kami sa souvenir shop. Maraming laman yung souvenir shop nila, pero meron din naman yung mga laman nito. Meron din sa mga street market, which is mas mura. Pero siguro yung iba dito, wala dun. So, pwede rin bumili ng konti for souvenir purposes lang. Tingin-tingin lang po muna habang nag-aantay. Yan. Kumuha kami ng golf cart since 4 kami. Nag-rent kami ng golf cart. Yung good for per person is 350. And then, succeeding nun, 150 per baht per hour. Meron naman silang 15 minutes grace period pag na-late. Pero after that, kailangan mo na magbayad ng 150. Tapos, before ka sumakay, videohan mo muna yung cart sa mga damages niya para pag binalik nyo, hindi masisi sa inyo if ever may damages na mas silang makita. Yan, papunta na kami. Mali kami dito nang nagawa kasi pumunta agad kami dun sa parang pinakaunang temple. Dapat pala, ang ginawa namin, pumunta muna kami sa pinakadulong mga temple or attractions. Kasi yung tong temple na dito parang pwede mo pala siyang lakarin kasi hindi naman siya ganun kalayo from the entrance. Yung sa dulo as in malayo na talaga, mapapagod ka if lalakarin mo yun, mauubos yung oras mo. So, suggestion ko, pagka pumunta kayo, puntahan nyo muna yung pinakadulong attraction. Yung may mapa naman silang bibigay, tapos si ate nagbigay ng ticket sa amin, binilugan niya yung mga places na magagandang puntahan or yung mga attractions talaga. So, if naka-golf cart kayo or na gusto nyo lang i-consume yung 1 hour, and ayaw nyo na mag-extend, suggestion ko, puntahan nyo yung pinakadulo. Yan, madaming magagandang temple. Mga replica daw to ng mga temple talaga nila around Thailand. Yan yung mga pinsan namin. Yan, pinauna na namin sila. Mga passenger princess kami dito. Yan, may mga tindahan din sa loob if ever magutom kayo, pwede kayo mag-stop over. Pero yung ticket pala na binili namin, may kasamang lunch. At nga pala, kailangan kapag nag-rent kayo ng golf cart, dapat may driver license yung magdadrive kasi need mo i-surrender yung driver's license mo sa lobby before ka mag-rent ng golf cart nila. Checkpoint pala dito guys, kaya yung ticket nyo wag nyo itatapon dahil dun sa pinaka-entrance may nagche-check ng ticket. Akala ko LTO na eh. Guys, may mga elephant din dito. Pwede nyo siyang sakyan habang nagtutour. Maliban doon, pwede din kayong mag-elephant feeding. Yung Ancient City pala guys is one of the largest outdoor museum in Thailand. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ang ganda niya kasi, kaya parang nakot na yung attention namin. So, uminto agad kami, hindi pa pala siya dulo, as in buka na lang siya. And naubos na almost 30 minutes namin sa pagpipicture sa part na to. Nagtatabi sila na temple, dalawa na malaki, na maganda. So yun, nag-aura-aura na kami dyan sa part na yan. At hindi namin alam, pag naglakad kami from entrance to pavilion kung saan kami kakain, madadaanan namin siya. So nasayang yung oras kasi pwede naman pala namin stop over before mag-lunch or after mag-lunch. Ang ganda ng loob niya, no? Parang grabe pinagtuunan nila ng pansin. Tapos may mga info or background regarding sa history nila, sa mga naging hari at reyna ng Thailand before. Sobrang respected nila yung hari at reyna nila dyan. Sa
Ibang temples guys, bawal magpasok ng sleepers, need nyo siya iwan sa labas. May designated area naman kung saan nyo siya pwede iwan. Sa clock pala kami nag-book guys, bali yung inavail namin is yung Ancient City with lunch buffet. May choices din siya na kasama yung Erwan Museum, pero ang inavail lang namin is yung Ancient City kasi feeling namin kulang yung oras namin kasi 200 hectares yung museum. So feeling namin maubos pa na yung oras namin doon pa lang sa pag-ikot dito sa Ancient City. And then more than 100 replicas of the country's most iconic site siya. Of the ages for the future's sake. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. In the circle of the ancient city, he walks with the power of grace, guiding us through the temples high in this sacred place. Hi Pao, yan, nag-a-announce si Pao. Ha? Ako'y umaaura-aura dyan. Ulit kasi ng videographer ko. May paganyan pa. At ito po, ito bandang dulo na to. Ghost Museum ang pangalan nito. So nilakad-lakad namin. Ikot-ikot namin. May mga paintings dun sa wall. Quick trivia lang guys, yung mga drawing sa pader sa Ghost Museum ay tungkol sa mga alamat at kwenta ng mga spirito at multo sa Thai folklore. Naniniwala daw kasi siyang mga Thailander na ang mga spirit of the dead daw ay nasa paligid pa, kaya mahalaga daw na pahalagan sila, kaya daw nagtayo sila ng Ghost Museum bilang pag-alala sa kanila. Di ako aware sa buong story ng Ghost Museum guys, pero dito makikita nyo yung iba-ibang itsura ng multo sa kanila. Yung iba may pagkakahawig din sa itsura ng mga multo sa atin. Nakaka-amaze lang na may ganitong museum pala. Yan, silipin naman natin kung ano makikita sa taas. After nito, pupunta kami sa tinatawag nilang Bundok Sumeru. Ito daw yung tinuturong nila na pillar of the world o haligi ng mundo. Ito daw yung tahanan ng mga Diyos, tao at iba pang mga nilalang mula sa alamat ng mga Thai. Ayan ang Sumeru Mountain. After nyan, nag-picture-picture pa kami sa iba-ibang sites na madaanan namin along the way. At yan, pabalik na kami kasi mauubos na yung 1 hour namin. So, nagmamadali na kami. Unfortunately, habang pabalik kami, naliligaw kami. Hindi kasi ako marunong tumingin ng mapa. Si Alvin nagdadrive. Hindi naman niya makita. So, san-san kami napupunta. Ayan. Pero maganda rin kasi nakita namin yung mga ibang attractions. Pero nagmamadali na talaga kami nan. Tapos kung san-san pa kami napupunta. O, diba? Hindi ka namin alam, nasa na naman kami. O, diba? Bumalik na naman kami dyan. Yan. Nagtitingin na kami. Saan kami pupunta? Nakabalik na kami. Na-consume namin yung 15 minutes na grace period. Pero hindi naman kami sumobra. So, hindi na kami siningil ng 150 watt. Tapos naglakad kami papunta sa may mga souvenir. And yan, coffee break. May nagtitinda kasi dun ng coffee. So, nag-coffee muna kami. Meron din silang Thai milk tea. Pero kasi na-try ko na yun nung nakaraan. So, coffee naman. Yan, may mga upuan sa gilid. Pwede kayo magstay doon habang umiinom ng coffee. May yung vibes nitong part na to, parang Demon Slayer. Kung nanonood kayo ng Demon Slayer, para siyang yung village dun sa Demon Slayer.
Nagpipicture-picture muna sila, tapos nagtingin-tingin. After nun, pumunta na uli kami, naglahad-lahad na uli kami habang uminom ng coffee. Ito alam ko temple, replica to ng temple sa Chiang Mai. So yan yung mga ibang temple na i-replicate nila. Tapos pinuntahan din namin yung temple na maraming Buddha, malalaking Buddha, statue ng Buddha. So if mag-golf kayo, wag muna niyang puntahan pagka pauwi na kayo or papuntang lunch. Kasi malapit lang talaga siya, mga 5 to 10 minutes walk lang from entrance. Na tayo guys sa kamanghamanghang Great Hall of Vajradhama. Di ko lang sure kung tama yung pronunciation ko ha. Pero tinatawag din siyang Buddha Habas of Substanceless Universe. Grabe, mapapawalk talaga sa design niya. Napaka-detalyado. Ito guys, pagpasok natin sa loob, makikita natin yung mga napakaraming statwa ni Buddha. Feel the drums in its soul, hear the call of the land. The whispers of time in the palm of your hand. Through the leaves, through the rain, feel the echo so near. May 28 na statue ni Buddha sa loob. Bawat statue kumakatawan sa mga nakaraang buhay niya. So 28 din time siyang naka-reincarnate. May mga details din sa ilalim ng mga statue kaso naka-Thai-words. Grabe, sobrang detail talaga ng structure nito. The temples rise with a golden hue. Songs of the ancients sung through the trees, dancing on the whispers of the breeze. Feel the drums in soul, hear the call of the land. The whispers of time Dito na in the kami guys palm sa labas. Para siyang garden pagka tinignan mo. Ang daming halaman. May mga statue din. Marami nang nagpipicture talaga dito sa lab part na to. Kings and queens of a time long ago, they built this land with love and grace. The story lives on in the sacred place. Feel the drums in the soul. Ayan, patingin-tingin pa ako. Kala mo naman marunong ako magbasa ng Thai letters. Through the leaves, through the rain, feel the echo so near. Wala guys, tong part na to, makikita nyo to sa Wat Pho. Also known the Temple of the Reclining Buddha. Ito yung replica niya. Mas pinili talaga namin dito na spend yung time namin kasi nga sobrang limited lang yung time namin sa 4 days. Hey yo, hey yo, hey yo, ancient stones where the rivers flow. Yan guys, pinakahihintay ng lahat. Ang kainan sa halagang 1.5 pesos, nakagala ka na sa mga iconic places ng Thailand, may pagkain ka pa na only buffet. Ayan guys, ang daming pagkain. Kita nyo ba? Ako hindi. Ang bilis kasi mag-video ng asawa ko. Hay nako, gutom na siguro. Ayan guys, kakatapos lang namin kumain ng lunch. Actually, di na siya lunch eh. Mga 2 PM na ata yun. Ngayon, lakad-lakad muna kami. Madami pa din dito sa Ancient Museum ng mga under construction. Tuloy-tuloy kasi yung expansion nila guys. Sobrang laki nito. Try namin ikutin hanggang sa makakaya namin kasi madami pa din kaming di napupuntahan. Exercise. Kaya pag pumunta kayo dito, make sure nyo na comfortable yung shoes and clothes nyo kasi talagang lakad at lakad tayo dito. Dami kasi talagang temple na pwedeng puntahan eh. Ang dami talagang spots na pwede kayo pag-picturean. So kung ma-aura na tao kayo, dami talaga kayo ma-upload. Begins to show. The walls hold whispers from long ago. Hey guys! So
ito pala. Nadaanan na natin to kanina. Nag-picture na rin ako dito. Ito pala yung Pusit Maha Praça Palace. Itinayo to ni Haring Rama noong 1806 para magsilbing bulwagan sa mga gatherings ng panghari at mahalagang kaganapan ng Thailand. Dito sa Asian City, nirecreate nila yung original na disenyo gamit yung mga lumang larawan at documents para ipakita kung gaano kaganda yung original na itsura ng palasyo. Kung mahilig kayo sa history at architecture, sigurado maa-appreciate nyo to. At ito naman guys, nasa tabi natin ito pala yung Sapet Praça Palace. Hindi ko lang sure kung tama yung pronunciation ko Pero konting trivia lang, yung original nito nakatayo sa Ayutthaya, Thailand nung panahon ni Haring Lokanath. Pero nung 1767, nasunog siya at ngayon muli ulit itong tinayo sa ancient city. To dream of kings and gods, a timeless dream. Golden glow, feel the warmth as the daylight slows. Golden glow. Mga around 4 PM na ata to guys, pabalik na kami sa exit. Sobrang sulit talaga sa Asian City kasi parang nalibot mo na yung mga iconic places dito sa Thailand. In the sunset soft repose. Dream of kings and gods, a timeless dream. Golden glow, feel the warmth as the daylight slows. Golden glow, in the sunset soft repose. Golden glow, feel the warmth as the daylight slows. Golden glow. At yan, palabas na kami, papuntang lobby. Ang daming nagja-jogging dito. Pinapayagan siguro talaga mga locals dito na mag-jogging ng ganitong oras. Mga around 5 PM na to Siguro hanggang dun lang sila sa parang egg point ng LTO pwede. Ayan, yung dalawa, naki-jogging na din. At yan, pauwi na kami. Nag-bolt na lang ulit kami pauwi. Yung nasakyan namin dito, fluent siya sa English, kaya ang dami niyang na-share sa amin na puntahan, nakainan. Kasi mostly na nasasakyan namin, hindi talaga sila ganun kaan sa English. Usually nagtatranslate lang sila or ginagamit nila yung Bolt app para if ever may sasabihin sila or may i-chat sila. Siya yung nag-suggest sa amin na pumunta sa Grand Palace kasi malapit lang siya dun sa pupuntahan namin sa Khao San. Sabi niya, tingnan daw namin kasi maganda siya paggabi. Ayan na guys, nasa Khao San Road na tayo. Favorite daw to puntahan ng mga travelers kasi nga lively siya paggabi. Maraming bar, may mga resto, at marami ring street food. May mga hotel at hostel din. Kaso lang, ang hirap naman mag-hotel dito. May ingay sa gabi. Pero kung trip mo ganitong vibes, pwede naman. Pwede rin ka ditong bumili ng mga souvenirs. Kasi marami ring souvenir shops dito. Kung gusto mo tattoo as a souvenir, pwede ka rin dito kasi maraming tattoo shop dito. Ito guys, palabas na kami ng Khao San Road. Pupunta kami sa Grand Palace. Bali, unahin muna namin yung Grand Palace bago kami mag-party-party. Ayan guys, patawid na kami papuntang Grand Palace. Tapos biglang umulan. Kaya yan, takbo kami ng bongga. Wala kasi kami mga dalampayo. Ayan guys, nasa Grand Palace na kami. Buti tumigil yung ulan. Ito daw, tinayo daw to noong 1782. Dating tirahan ng hari pero ngayon ay hindi na official resident ng hari. Significant pa rin ito bilang cultural at spiritual site. Kaya nag-picture-picture muna kami. Yung hobby ko picture ng picture sa akin, nakasimangot na nga ako Napapagod na kasi ako na. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Kinukulit pa ako mag-picture daw.
At ito na, bumalik na kami sa Kausan. Medyo mas lively na siya compare kanina na pagkarating namin. Yung may mga nagsasayaw-sayaw. Mas maraming nag-aalok-alok ng beer. Yan si kuya, makulit yan, nanghihila pa yan. So kami naghahanap-hanap yan kami pwede magstay. Sa wakas, nakaupo na rin kami. Nakahanap na kami ng pag-iinuman namin dito. Kaya party-party muna guys. Pampatulog. Cheers! Day 3 na tayo guys. Another temple at another food trip. So this time, punta naman tayo sa Wat Arun Temple. At after nun, pupunta tayo sa Judge Fair for food trip. So this time, exotic food naman ang itatry natin. So watch our video. Thank you guys. See you. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye.